Sa matagal na panahon, hindi po ginamit ang price control sa mga pangunahing bilihin. Sa halip, ang pinapataw lamang ng DTI ay yung SRP o yung Suggested Retail Price. Suggestion lamang po yan. Sa ilalim kasi ng EO39, ang presyo ng regular rice ay nakapako na sa 41 pesos per kilo at ang well-milled rice naman nasa 45 pesos per kilo. Sa totoo lang, higit doble pa rin yan sa pinangakong 20 pesos na bigas ng Pangulong Marcos. Pero kung ganoon, bakit may mga grupong pumapalag? Hindi ba mas okay kung mababa ang presyo ng bigas? Ang problema kasi, pilit lang itong binababa gamit po yung price control. Hindi po siya bumababa dahil naging mas mura ang produksyon o yung importasyon ng bigas. Halimbawa, nagbabala ang grupong Foundation for Economic Freedom na itong price control ay hindi maganda sa consumer at sa mga magsasaka. Sa simpleng paliwanag ayon sa grupo, lalo lamang tayo magkakaroon ng krisis sa bigas. Bakit daw? Unang-una, baka daw biglang maglaho ang regular at well-milled rice sa merkado o kaya ay maipit o ipitin yung supply. Ang pangamba ng grupo, maraming mga negosyante ang hindi papayag magbenta ng palugi. Kung nakuha nila ng mahal ang kanilang bigas, hindi nila ito ibebenta ng mura. Baka dumating pa raw sa punto na mag-hoard ang mga tindero at mag-intay na tanggalin lang muli ang mga price control. Ang magiging kawawa raw dito ay mga ordinaryong tao na umaasa lamang sa regular rice dahil ito po ang sakop ng price control. Yung mga premium rice at special rice na afford ng mayayaman, nariyan pa rin po dahil hindi naman po yan sakop ng price controls. Ang isa pang maaaring tamaan nitong price control ayon sa grupo ay yung mga magsasaka mismo. Kung pilit ibaba ang presyo ng bigas sa merkado, pilit ding ibababa ng mga rice traders ang presyo ng bigas na kanilang binibili sa mga magsasaka o yung palay. Madalas kasi ang mga rice traders ang nagdidikta ng farm gate price sa mga magsasaka. Ano po yung farm gate price? Ito po yung presyo ng palay na yung binili ng mga rice traders sa mga magsasaka. Ito po ang general rule diyan. Ang farm gate price na magsasaka dumodoble pagdating na doon po sa palengke o sa merkado. Magkano ngayon ang farm gate price ng regular na palay? Ayon sa grupong Sinag, ito'y naglalaro sa 23 hanggang 25 pesos per kilo. Kung gayon, magkano ang magiging presyo nito sa merkado? Kung susundan po natin ang dati ng formula, times 2 po yan. Lalabas na 46 to 50 pesos per kilo. Ang bigas sa merkado, lagpas na doon po sa price ceiling ng Malacanang. Yan po pag ginamit natin yung lumang formula. Pero ayon sa grupong Sinag, kakayanin naman daw naibenta yan ng traders sa mas mababang halaga na 41 hanggang 45 pesos pasok sa price ceiling. Medyo ipipilit lamang po. Kompromiso na lang yan para hindi malugi yung mga magsasaka at hindi rin malugi yung mga rice traders. Kung idan daw kasi sa rice importation, mahal din ngayon ang imported rice kaya mas malaki ang lugi ng mga rice traders kung doon na lang sila aasa. Nasa $650 hanggang $690 ang metric ton ng bigas ayon po sa Sinag. Noong Hulyo lamang, nasa $580 per metric ton ang bigas na inaangkat natin mula po sa Vietnam. Yan po ang ating biggest rice supplier. Pero mula nang magpataw ng export restrictions ang India, nagtaas na rin po ang presyo ng bigas sa iba't ibang mga bansa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.